Hi Virgo, ako ulit. So, tingnan natin kung anong iniisip ng taong iniisip mo ngayon. I will see. Para po sa mga makaka-resonate, hit the thumbs up po. Para po sa mga hindi makaka-resonate, better luck next time po. At saka either way po to bahala na lang po kayo kung saan nyo ilalagay yung sarili nyo. So, tingnan natin kung ano iniisip ng taong iniisip mo, Virgo. We'll see. Maaaring naganap na, magaganap pa lang, or kasalukuyang nagaganap. So, tingnan natin ang taong iniisip ni Virgo. Anong iniisip ng taong iniisip ni Virgo? Stuck agad. Yan kasi, Three of Pentacles. Seven of Swords. Uy, 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 uy. Bottom of the deck, it's a Queen of Cups. Bottom of the deck, okay. Tingnan natin ang taong iniisip ni Virgo. Anong iniisip niya? Okay, so past, present, and future. Time is fluid. Bahala ka na kung saan may lalagay sarili mo dyan. Clarify the Eight of Swords for my Virgo, please. Lakas nito. Stuck agad. Eight of Swords to the Seven of Swords. Karma is a bitch. We'll see. Virgo Collective. Taong iniisip ni Virgo. Anong iniisip kay Virgo? Ten of Cups. Emperor. It's my turn. It's me time. For sure. Three of Pentacles. Clarify the Three of Pentacles in the reverse. In the reverse yung Three of Pentacles mo, para lang malaman mo. Kasi ang Three of Pentacles in the upright is ganyan. Three of Pentacles in the reverse siya, so kaya siya ganyan. So makikita mo naman yung imagery niya, talaga bagang napabayaan. Okay. Clarify the Three of Pentacles. Chariot card. Ay! Let's see. Tatlong lumabas. Travel. Tangina yan. Sorry. Dalawa travel mo, Brad. Six of Swords. Tsaka the Chariot card. Three of Wands. Planning. Ay! Nagpaplano kang iwan. Clarify the Seven of Swords for my Virgo. Seven of Swords. Masasabi ko lang na Seven of Swords in the reverse to. Bakit? Kasi in the upright siya. Seven of Swords ganyan. So, ibig sabihin, there is something hidden here. Stealing, lying, and cheating with the Seven of Swords. Kasi nakakadena siya. So, silently, para bagang may ginagawa siyang masama behind the scene. He's up or she's up into something like doing something unholy. God damn it. Pero in the reverse na siya, so it's a good thing. We'll see. Clarify the Seven of Swords for my Virgo. Ano, bakit nagpa-pop out sa ulo ko yung doing something unholy? But it come to the light now. Okay, Four of Wands. Okay, breaking free. Breaking free for something. Let's see. Taong iniisip mo, Virgo, anong isip niya sa'yo? Okay. Queen of Swords. At saka Knight of Wands. So, okay, bottom of the deck is the Strength card, which is a good thing. Wow, ang sarap naman. Okay, so let's see, Virgo. So nakita ko dito, Eight of Swords. So, okay, this person is stuck siya, stuck mentality, stuck mindset, unable to move, unable to do something. Why? Ang clarification ng Eight of Swords sa kanya is Ten of Cups and the Emperor card. I don't know if this person is already into the relationship or baka ikaw. Either way, as I said, taong iniisip mo, anong iniisip niya sa'yo, stuck siya sa'yo. Tatlong senaryo ang nakikita ko dito sa first row.
Una, baka committed na siya, pamilyado na siya, or baka ikaw, pamilyado ka na, committed ka na, or baka stuck up siya to the sense na hindi niya nagawang ikaw ang dapat na kasama niya long term. Gets mo? Like, ang pangatlong senaryong nakikita ko dito is baka stuck up siya sa mindset na hindi niya kayang gumawa ng pamilya sa'yo, or baka hindi niya nagawa na ikaw dapat ang happiness and fulfillment niya. Okay. We'll see another one. Give me one more for rejection card. Miss opportunity card. 5 of Wands. Wow. Sa isang lapag nga lang, dami ko nang nakukuha. Ang daming naglalaro sa isip niya, Virgo. Okay, iisa-isahin ko to sa'yo. Mukhang matatanggalan ako dito sa first row. First row na tatlong senaryo nakukuha ko. Kung committed man siya or magiging committed man siya at wala siyang magagawa sa relationship niya sa'yo, or what I mean is hindi niya ma-actionan. Okay. Merong naglalaro sa isip niya, dalawa. Either way, okay. Hindi ko alam kung no ang the Wheel of Fortune. Time will tell only. Okay. So, explain ko first scenario. Kung pamilyado na siya, okay. Very chaotic na. It's not what you think it is. Okay. I-delete ko yung una kong sinabi. Okay. Huwag mong isipin yun. First scenario na i-explain ko dito. Kung committed na siya, Virgo, it's not what you think it is. Like a happy family, happy wife, happy life, happy husband, happy, more abundance, more, and he's the boss. He's running, he's in control and everything. No, it's not. Why? It's crumbling already. Okay, Four of Cups, it's a rejection card. I don't know if sino ang nag-reject sa kanya, pamilya ng kabila, or pamilya niya ang nag-reject on something. With the Five of Wands, it's a fight, it's an argument, it's an obstacle, ang dami. Okay. Pero meron siyang desire na Ten of Cups, happy lang, happy wife, happy life. Ano bang pinakamagandang term ko dito, yung komportable siya, yung nakikita niya sa vision niya na pang forever, nagigets mo, but hindi, it didn't turn out in his own way. Hindi niya ina-expect na hindi mangyayari. Okay, kung sakasakaling meron man siyang pamilya or magkakapamilya, it's not gonna work out, Virgo. Okay, either way, kung magkakaroon siya ng pamilya, okay, kung magkakaroon siya ng pamilya, it's gonna be chaotic. Kung meron na siyang pamilya, it's very chaotic. Kung magkakaroon man siya ng gusto niyang magkaroon ng relationship sa'yo, maguguluhan siya. Why? Hindi ko alam kung meron kayong differences. Hindi ko alam kung anong diferensya meron kayo. Family beliefs, religious beliefs, age gap. I don't know, but there is something wrong here kung gusto niyang magkaroon ng family sa'yo. Naiisip niya na ang daming pagdadaanan sa side niya, paano tatanggapin ng pamilya niya, nagkakaroon din siya ng isip na sa family side mo, it's gonna be chaotic if he's gonna be committed, or kung gusto niya maging committal person, okay. Kung gusto niya ng commitment na long term, ang dami niyang pagdadaanan. At saka this person is feeling rejected in any way, shape, or form. Dahil sa thoughts niya, ang Eight of Swords is a very stuck mindset, physically stuck, mentally stuck. Ang daming haka-haka, hishes, mga sabi-sabi, mga gets mo. Pero isa lang ang desire niya. At hindi niya, naguguluhan siya sa sarili niya. Ang Five of Wands, sometimes it can represent yourself, kalaban mo sarili mo, okay? The Four of Cups can represent rejection, okay? So, siguro itong taong to, yung taong iniisip mo, he or she is feeling rejected for very long time, like over and over and over and over, okay? So, wala siyang tiwala sa sarili niya na kaya niyang gawin yung Ten of Cups at saka the Emperor card. Yun lang naman ang desire niya eh. Maging boss, padre, pamilya, or maging ilaw ng tahanan. Okay? Pero napaka-cated naman ng pag-iisip niya na hindi niya pwedeng makamit yun. Why? Kasi used to it siya sa rejection.
iniisip niya muna agad bago niya i-take action. What I mean is, o nga naman, talaga naman dapat talagang isipin muna natin. Pero sa kanya, dapat talaga isipin muna natin bago tayo gumalaw, 'di ba? Pero sometimes may mga taong overthinker na yung mga iniisip nila is hindi naman magaganap. Opposite ng magaganap. Gets mo? Kasi hindi niya, takot siyang mag-take action. So, actually, action taker siya with the Emperor card. Action taker siya, tsaka ang Emperor kasi, ang imagery ng Emperor is risk taker, action taker, go-getter, commander. Yan ang desire niya. Okay, but with the eight of cups at eight of swords at the bottom, hindi niya magalaw to, pre. Okay, kalaban niya sarili niya dito ngayon. Very chaotic ang isip niya. Feeling niya rejected siya. I don't fucking know, but time will tell. Okay, meron siyang destiny dito. Kung sino man yung iniisip mo. Sa tatlong senaryong nakukuha ko, isa lang ang masasabi kong advice. Okay, isa lang ang masasabi kong para to make it short. Kung meron man siyang pamilya na magiging chaotic kasi hindi niya alam kung paano niya kukontrolin kasi marami siyang maririnig na hindi niya magugustuhan. Nakikita niya na yun, nafe-feel niya na. Okay, kaya he's acting or she is acting like this. Okay, or second scenario is hindi niya alam sa sarili niya kung kaya niya bang maging padre de pamilya or maging ilaw ng tahanan. Kung magkukumit siya sa'yo, baka mga pamilya mo kung ano siya. Basta very chaotic, okay? Basta destiny na lang, pinapasa Diyos na lang, pinapabahala na. Go with the flow na lang siya with the will of fortune, okay? If you are dealing with a person that was already in a relationship, very chaotic at the moment. Sa ngayon na nagbabasa tayo. Very chaotic. Kung sino man yung taong iniisip mo, nalaman mong may pamilya siya, very chaotic. Iniisip niya yung pamilya niya. It's a fake. It's a false foundation. Okay. Sabi ko na nga ba, false foundation. Why he's feeling left out? Walang, kung ano man, pamilyado man siya, puro lang pera, brad. Walang emotion, hindi niya kayang i-reach out to, hindi niya, kahit anong pilit niya na maging mabuting ama or ina, talagang meron pa ring judgment sa kanya yung mga palibot na tao. Kaya feeling rejected siya sa community, feeling rejected siya, okay? So, feeling left out in the cold siya, feeling financially drained siya, talagang lagi siyang simula sa uno, isang kahig, isang tunga, kayod siya ng kayod. Yun ang nakikita ko kung you are dealing with a person that is already committed, okay? But if you are dealing with a person, baka ikaw, either way, ikaw ang committed, ganito ang nararamdaman mo sa family mo, very chaotic, ang daming dramang lumalabas, ang dami mong nadidiscover. Feeling left out ka, feeling unheard, feeling mo hindi ka naririnig, hindi ka nakikita, okay, feeling take for granted ka, it's gonna change, like with the wheel of fortune here, okay, it depends on you, if you want to change it, change your mindset, yun lang yun. Kasi ang mindset mo is naka-stuck ka sa 8 of Swords. So, physically, mentally stuck, hindi pa nga nangyayari, nagkikreate ka na ng mga senaryo sa isip mo kung ikaw nga ang pamilyado dito. Okay, kung ikaw naman ay Virgo na nakikipag-deal na nakikipag-deal sa taong gusto kang makasama, baka nag-open up na sa'yo, na gusto ka niyang maging wife or maging husband or putting your relationship into the next level. Virgo, ang daming iniisip ng taong iniisip mo. Either kung sa family niya, meron kayong differences, or sa family mo, hindi niya alam kung paano siya huhusgahan ng pamilya mo. Hindi niya rin alam kung paano ka huhusgahan ng pamilya niya. It's very chaotic, feeling rejected. Siya ang una, kasi ito yung taong iniisip mo eh. Ang iniisip niya sa'yo is ganun. Okay. Kung gusto ka niyang pakasalan, gusto niyang maging committed sa'yo, happy wife, happy husband, happy life. It's not gonna be easy and you know it. At saka stuck siya sa mindset na ganun. Okay. Virgo. Yung tatlong senaryo, sana nag-gets nyo ako. Kahit ako nahirapan ako mag-explain, pero sana naman nag-gets nyo ako. Okay. Either ikaw ang may pamilya, meron kang iniisip na something,
Kung married man kayo ng taong to, asawa man to or something, very chaotic, ang daming madidiscover, ang daming dramang magaganap, feeling rejected, feeling unheard, feeling something, okay. But the wheel of fortune is gonna change, time will tell, okay. So, nothing is temporary, everything is temporary, so, okay. Ang magandang ano lang dito is get out on your mind, get out on your head. Yun lang, sa Virgong committed na. Sa Virgong magiging committed pa lang, ang daming iniisip ng partner mo or magiging partner mo in the future. Paano tatanggapin ng pamilya niya, paano tatanggapin ng pamilya mo, anong paningin nila. Kasi feeling rejected na siya before. Ay, hindi niya na kayang tanggapin pa kung ma-reject pa siya again. Okay, but it's gonna change. Ang isip niya na lang is time will tell, I will go with the flow. Okay. Pero merong siyang commitment in mind. Okay. Tapos sa Virgo naman, if you are Virgo na connected na sa pamilyado, connected na sa may asawa, or connected na sa may magiging asawa, engage or I don't know, na na-discover mo, he's not feeling well. He is feeling rejected kasi I don't know, he's feeling rejected into the another person. Yun lang makita ko dito sa ang haba sa first row, okay? So, sa third row, taong iniisip mo, Virgo, 3 of Pentacles, 6 of Swords, Chariot card, and the 3 of Wands. May nagpaplanong mag-travel dito. Hindi ko alam kung ikaw o siya, okay? Basta malakas ang travel, Death card, transformation. Hindi ko alam, Virgo, parang ikaw to. Bahala ka na lang kung saan may lagay ang sarili mo dyan. 4 of Swords at saka the Page of Wands. Merong news dito, Virgo. News about something, okay. Kapag ka pumasok tong message na to, kasi ang Knight of Wands is a page, Page of Wands is communication. It's a positive message, okay. Kung merong mga information na pumasok sa'yo, I think nagko-contemplate ka, may iniintay ka dito with the 3 of Wands. Hindi ko alam kung ikaw or someone that you're connecting. Taong iniisip mo nga kung anong iniisip niya. Ito ang iniisip ng taong iniisip mo, okay? Ang iniisip niya is you're going to leave something behind, or maybe with the 3 of Pentacles in the reverse, feel niya na iiwan mo siya, okay? Hindi ko alam kung iniwan mo na siya or iiwan mo pa lang, or basta meron siyang pakiramdam na you are going something or somewhere. Somewhere, hindi something. You're going somewhere. You will leave this person behind with the 3 of Pentacles. 3 of Pentacles in the reverse is talagang wala na yung teammate, wala na yung unity, iiwan mong broken with the 3 of Pentacles in the reverse. Walang pagsasamang mangyayari, walang teammate na mangyayari, walang unity mangyayari, okay? Because you are planning something here, hindi ko alam kung aware siya, pero parang feeling ko aware siya kasi yun nga ang iniisip niya, talagang iiwan mo siya. At the end of the day, iiwan mo rin siya. Meron siyang mentality na ganito, I don't fucking know. Yung taong iniisip mo, ang isip niya, iiwan mo siya, bas point blank period. Chariot card, 6 of Swords, moving into calmer water. Pag hindi pa siya tumino, I don't know kung bakit ko sinasabing hindi pa siya tumino. Why? Kasi 3 of Pentacles in the upright is you've already been together, like collaboration, team mo to sa buhay in a daily basis, I don't know, but in some point naging kayo, or in some point naging something on something kayo, okay. But with the 3 of Wands, napipil niyang nagpaplano ka na mabobroken ang pagsasama nyo with the 3 of Pentacles, ang pagiging teammate nyo, mabobroken yon kasi nakikita ka niya ng with the 3 of Wands, nagpaplano ka na 6 of Swords, moving into calmer water, ibig sabihin, feeling, baka sa pagiging sa pagsasama nyo or what or something, meron na siyang na-feel na hint or clue na you need to move into calmer water. Parang na-stress out ka niya ata, or ewan ko kung bakit ko nasabing pag hindi pa siya magbago, bakit nasabi kong hindi pa siya magbago, kasi may death card tayo dito, okay.
Death card at saka 3 of Pentacles in the reverse. Kahit i-google mo yan, partnership na broken yan. Okay, partnership na it didn't work out. Okay, so kung malakas ang travel dito sa side mo, nakikita niya siguro nagko-contemplate ka with the 4 of Swords, or baka may naririnig siya sa mga kaibigan or something. Basta meron siyang intuition dito na may iniintay ka lang para makapag-travel ka. Taong iniisip mo to, ha. Okay, hindi ko alam kung basta ramdam niya yung energy mo na you are moving away. You're moving away. Iwan mo siya. Yun ang nakikita ko dito na iniisip ng taong iniisip mo. Na you need to relax, you need to chill, you need to change something, you need transformation. Nakikita nitong taong to na nag-crave ka ng transformation, okay? Hindi ka niya rin masisisi kasi alam din niya mga galawan niya. Bakit ko nasabing alam niya mga galawan niya? Tingnan mo naman yung iniwan niya dito. Sa imagery na lang, sa art nito. Okay, before, ganito siya. Talagang malinis, naka-accurate, may nakapangsabit yung ano, but, ayan na siya, oh. Basag yung dingding, tumba na yung mga ginawa, talaga bagang wala na. Okay. So, kaya ako nasabi yun, Virgo, kung hindi pa siya magtino, or baka siya ang dahilan kung bakit na-broke up ang partnership nyo, or baka wala ka nang sinasabi, hindi ka na umiimik, pinaparamdam mo na lang sa mga galawan mo na you need to go somewhere and you need transformation, nagre-require ka ng transformation. Gusto mong baguhin ang dapat na baguhin. Yun ang nararamdaman niya dito. Nararamdaman ka niya na meron ka lang hinihintay with a page of wands here. Page of wands is a positive message. You are contemplating here. Nag-strategize ka na kung paano ka magta-travel or you're moving towards transformation at hindi siya kasama dun. Okay, yun lang ang iniisip. Isa yan sa mga iniisip niya. Okay, hindi ko alam kung magta-travel ka nga or baka, I don't know, basta meron siyang iniisip na iiwan mo din siya at the end of the day kasi alam din niyang mga ginawa niya, past action niya. Why ko nasabi yan? Kasi may 7 of Swords ka in the reverse, meron siyang sneakiness or lying, or I don't know, meron siyang mga ginawa before na talaga namang pinagpasensyahan mo ng mahabang panahon. Yun lang masasabi ko, Virgo. Sa second row, ang taong iniisip mo, ang iniisip niya is you will leave him or her behind dahil na lang sa mga past action niya. If hindi pa siya mag-transform dito, talagang itutuloy mo to. Nako-contemplate ka lang. Okay. Ramdam niya to sa'yo. Mga action mo, kahit na hindi pilit mo mang itago, kita pa rin. Ramdam pa rin niya na iiwan mo siya. Nagpaplano ka na on something, pero parang feeling ko magko-communicate tong tao na to sa'yo para wag mo lang siyang iwan or para iayusin lang ang dapat na ayusin. Okay. Pero parang feeling ko, hindi ko alam kung magbabago pa isip mo dito kasi you are on the depth. Talaga namang magpa-finalization ka na dito. Hindi ko alam kung naka-finalize ka na or I don't know, you are in the verge of finalizing something, okay, about this person in your mind. Past, present, future na, hindi ko alam kung naganap na to, magaganap pa lang, or kasalukuyang nagaganap. Okay, so yan ang sa second row. Third row is 7 of Swords in the upright, in the reverse, which is a good thing. 4 of Wands, clarification. Queen of Swords at saka Knight of Wands, cutting all the bullshit. Kung ayaw mo maging straight, then I can move on with my life. Like, I'm fucking happy. I'm fine. I'm good. 7 of Swords. Talagang magkakaroon siya ng openness dito. Kasi bakit ko nasabi yung openness? Meron siyang mga i-communicate sa'yo. I don't know, Virgo, if na-communicate niya na or i-communicate niya pa lang. Queen of Swords for me is very blunt and straight. No bullshit communication. Kung makikipag-communicate man siya sa'yo at may sasabihin man siya sa'yo regarding on something na mga pinaggagawa niya before, it's gonna come out. Baka ito na yung sinasabi kong communicate na gusto niyang i-communicate sa'yo dito yung mga past action niya. Bakit naging ganito yung 3 of Pentacles. Okay, baka may mga ginawa siya dito behind the scene na hindi ka aware. Ang alam ko, ang Queen of Swords is very aware. Naghihintay lang siya ng confirmation. Okay. Okay,
Judgment card, final judgment na to, Virgo. Apology card. And the Seven of Swords again. God damn it. Be careful with this person, Virgo. Kung sino man ang nasa mind mo, magko-communicate siya sa'yo on something na ginawa niya before, and then there's an apology coming in, pero ang alam ko naka-final judgment ka na dito bago pa mag-pop out ang Seven of Swords at saka Knight of Pentacles. Bago pa mag-pop out ang apology, nakapag-decide ka na. Okay, ang decision mo dito is judgment card, fully decide ka na, you will cut off this bullshit, I cannot take this anymore, and Virgo. Sa mga Virgo pong makaka-resonate, hit the thumbs up po, pero sa mga Virgo pong hindi makaka-resonate, better luck next time po, baka hindi po ito ang reading nyo, tsaka time is fluid, past, present, and future, okay? Kasi kung dito, ang Seven of Swords is in the reverse. After the apology, Seven of Swords pop out again, but it's in the upright, which is confusing. Okay. Ang akala ko ba tinanggap niya na, aamin niya na sa'yo mga pagkakamali niya or something, kasi nakikita niya na ditong talagang iiwan mo na, wala nang balikan, talagang magbabago ka na, you are heading towards transformation by yourself, on yourself, nobody, like, on your own happiness. Like, you know what I mean, Virgo. At saka ayaw niya yun mangyari, kaya ang sasabihin niya, I want you still, we need to figure this out, kailangan nating ayusin no, ganun-ganun na nga lang ba, with the Knight of Wands, please, I need you in my life, but Knight of Wands is a go-getter card. Talaga namang isi-sales stock ka nito, Virgo, na talaga naman, ganun na lang ba kadali sa'yo, Virgo? Talaga bang, sige, bahala ka, decision mo yan. Yung ganyan. Ano yan, Brad? Psychology, yan, yung sinasabing, okay, kung ganyan ang decision mo, bahala ka. Kung ganyan ang decision mo, basta ako, nagsorry na ako sa'yo. Ganun ba, narcissistic way kind of thing. But I think bago pa siya pumasok sa apology niya, bago pa siya mag-explain ng sarili niya, is you already made the decision. I don't know if you're going to move somewhere or something. If you feel that this person is walang kwenta, what I mean is nothing is happening, nothing is happening, walang nangyayari, ganun at ganun pa rin, paulit-ulit na lang, I need to move, I need to go, and then okay, kasi bakit ko nakitang be careful with this person? Kasi after the apology, putang ina, meron pa rin ditong sneakiness. Like, how come naman? Pero it's a good thing kasi bago pa siya pumasok ng apology niya, naka-decide ka na. Fully decide ka na. Okay. So, tingnan natin. Oh, the Justice card come. Ay, may karma siya, Brad. Sige lang. Kaya nga sabi ko sa una, karma is a bitch. Okay, so Virgo, hayaan mo ang karma ang gumalaw sa kanya with the Justice card. He will reap what he sow. Okay, so kung anong itinanim niya, yun ang aanihin niya. So, tama lang yung energy mo. Now you are with the Queen of Wands energy and the Judgment energy. Okay, pag come in, if this person comes in para magugas kamay, okay, with the Seven of Swords in the reverse, yung mga pinagagawa niya before stealing, lying, cheating, or doing something unholy behind the scene, magkakaroon siya ng communication dito sa'yo na I need you, we need to celebrate, I need you, happy life, happy wife, celebration, ganyan, gusto mapaglibing sa'yo, ikaw pa rin, wala nang iba, like what the fuck, god damn it. Okay, so lumabas si Queen of Swords, tsaka Judgment card, so before pa siya, kasi ito na, alam mo na Virgo is very analytic person. So, hindi mo pwedeng ma-deceive ang Virgo. Pwede, 1 time, 2 time, pero hindi ka na makakatatlo, Brad. Queen of Swords at saka the Judgment card. Okay. Before pa siya pumasok ng apology niya, amoy mo na. Okay. So, there's an apology coming in with the Knight of Pentacles. At saka yung Knight of Pentacles is very long, very, ang tagal, 10 years abutin, tang ina, 7. Ang tawag niyan, siyam kang abutin, but he will how come naman ito, pero it's a good thing kasi may karma siya, so don't worry, Virgo. Kung sino man ang taong iniisip mo, Virgo, be careful lang. Mag-a-apology siya, tapos gagawin niya ulit. Like, natin na word. Cut off mo na yan, Virgo. Hindi ko naman sinabi na, hindi naman ako nandito para mandanga kung ano dapat mong gawin. Pero nasa
nasa sayo na lang yan. Di ko alam kung nangyari na yan or mangyayari pa lang or kasalukuyang nangyayari, but be careful with this person in the third row. Malakas ang 7 of Swords sa kanya. 7 of Swords is not a good thing, not a good card to have, but ang good thing lang sa lapag ng third row is meron kang Queen of Swords, Judgment Guard, at saka the Justice. Wow. Ito ang pinaka-spicy sa lapag na to, sa plato na to. Yan ang good thing dyan kasi lalaruin mo siya sa sarili niyang laro. Yun lang. And then, second row, Virgo, merong isang tao dito, kung sino man yung iniisip mo nga, kung isang tao lang yan, meron din siyang iniisip na iiwan mo na talaga siya. Talaga bagang fully decide ka na. Tsaka makikita niya yung takot siya sa magiging transformation mo. Takot siya. He's very scared or she is very scared on your transformation kasi alam niya kung anong kaya mong gawin. Ay, Diyos ko Lord, hindi ko na lang, kung mahihiram mo lang ang vision ko, Virgo, kung mahihiram mo lang, makikita mo lang kung ano nasa isip ko ngayon. Para kang tatawa na, para bagang maiinis ka na. Buti nga. Gets mo? Sa nakikita ko dito, nafe-feel niya na naiisip niya energetically na magta-travel ka, iwan mo na siya. Yun lang. Okay. And then the first row here, stuck siya sa'yo. Stuck siya in any way, shape, or form. Hindi ko alam kung sinong may commitment dito, ikaw man or siya man. Very chaotic, unstable, feeling unheard, feeling rejected, feeling mafi. Wala, talagang wala. Walang pakinabang, as in, ang tingin sa kanya is useless, walang hindi niya makukuha to. Ito ang heart and desire niya, pero hindi niya alam kung paano niya kukunin yan kasi mga taong nakapalibot sa kanya is very chaotic, very judgmental, okay? But it will turn, the wheel will turn, okay? If you are dealing with a person that is already committed, or if you are dealing with a person that want to commit with you, or if you are the one that is committed already, it's gonna be the same thing, explanation, okay? This person, kung naghahanap man siya ng commitment sa'yo, or kung gusto niya mag-commit sa'yo, ang naglalaro sa isip niya is he's gonna left behind because baka meron kayong differences. I don't know anong differences nyo. Hindi niya alam kung anong sasabihin ng pamilya mo sa kanya. Hindi niya rin alam kung anong sasabihin ng pamilya niya sa'yo. So, it's gonna be chaotic. Kaya, ang sasabihin niya na lang is, I will go with the flow, with the will of fortune here. If it's meant to be, it will be. If it's destined to happen, it will be. Yun ang masasabi ko sa senaryo na person na gustong magkaroon ng commitment sa'yo. Okay, ang gulo ng isip niya. Stuck siya sa mga belief system. Stuck siya on something. Kung anong sasabihin nito, ang sasabihin niyan. Okay. Sa mga Virgo, hindi ko alam kung bakit ako ulit-ulit dito sa first row. Basta yun lang masasabi ko, Virgo. Okay, sana naman na-gets nyo ko. Sana naman hindi ko kayo na-confuse. Kasi parang ang dami kong sinabi na nalimutan ko na. Tingnan natin kung anong advice sa'yo, Virgo. Advice for my Virgo. Meron ka nga palang Queen of Cups in the overall energy mo on the bottom of the deck. So, this person is gonna be, kaya nga sabi ko sa'yo, takot siya, Brad, kasi Strength Guard, overall energy mo, Strength Guard, and the Queen of Cups. Alam niya, pag nag-transform ka, talaga bagang luluha. Talaga siya ng dugo sa pagsisisi ba? Ang transformation mo is talagang tatamaan siya. Tatamaan siya sagad hanggang buto. Kung sino man yan ang taong iniisip mo. Sa mga Virgo lang na makaka-resonate po, baka po sabihin nyo, ay hindi naman yan yung taong iniisip ko. Yung taong iniisip ko yung nanay ko. Better luck next time po, Virgo. Okay? It's a general reading. So sa mga taong, sa mga Virgo lang po na makaka-resonate, hit the thumbs up and let me know. Okay? Better luck next time po sa mga Virgo na hindi makaka-resonate. So, what is the advice here for my Virgo? Advice. Give me an advice card for my Virgo. Oh my God. Naroon yung romantic cycle begin. Virgo. Surrender to the divine. Okay. Surrender to the divine and luck is on your side. Talaga naman, bottom of the deck, your dreams
need a practical plan. If you're moving forward and you're going to leave this person behind, it's up to you. Okay? Or if you are going to continue with this person, you have to carry the consequences. So, okay, you have to bear the consequences here. So, Virgo, yun ang masasabi ko dito. Magbibigay ako ng angel card number. Parehas naman kayong may pagdadaanan eh. Ang hindi ko lang nagustuhan kasi itong third row. Ang plato na to, na parang bad trip ako eh. Pero, nabawi din ako sa huli kasi may justice card ka. So, bahala ng karma sa kanya, day. Okay. Either way, kung i-continue mong relationship mo with this person, kung sino man yung iniisip mo currently, kung i-continue mo, mararamdaman din naman niya yung karma niya, kapag marirealize niya yung mga maling ginawa niya sa'yo pag nangyari na sa kanya. Okay? Kasi kung anong ginawa niya sa'yo, babalik sa kanya 10 times more. Pagdasal mo na lang. At saka pag nakita niya yung transformation mo with the Strength card in the Queen of Cups. Oh, Queen of Cups, it doesn't have to be a woman or a man. Queen of Cups energy is a very loving, pampering yourself, very giver. Talaga namang Queen of Cups is all about emotion, very, very in tuned into her emotion. Okay, that is the energy of the Queen of Cups. Lalaki ka man na nanonood or babae ka man, kapag ka nakita niya yung transformation mo, talaga naman siyang tatamaan. Talaga siya, brand. Talagang so, 2 Queen, meron kang Queen of Diamond, 210, 210 interesting. 210 to Virgo, Google mo siya. Makaresonate sa sitwasyon mo. Okay, so, Virgo, bahala ka na kung saan mo ilalapag ang sarili mo dyan. Let me know in the comments. So, binabasa ko naman po lahat ng comments. So, hindi lang ako makapag-reply masyado kasi may trabaho din ako. So, pag free ako, at saka yung mata ko sa kabila, medyo ngingising siya. Naliliit pa naman. Sa susunod, papalakihan ko ng mga fonts. Okay, so Virgo, this is what I have for you. Bahala ka na kung saan mo ilalagay sa sarili mo dyan. A new romantic cycle begins. Hindi ko alam kung sa person na to or new person, okay. Hindi ko alam kung sinong taong iniisip mo, basta ito lang ang iniisip niya sa'yo, okay. Iiwan mo siya or iniwan mo na nga siya or iiwan mo pa lang, I don't know. Bas, yan lang mayayain ko sa'yo, okay. So, thank you for being here, thank you for watching, and bye for now.